Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kailangan ni Boggs ng pera. Ibebenta niya ang cellphone kay Annalyn. Malalaman na ba ni Annalyn lang lahat mula sa cellphone? Magandang araw at welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nagsorry si Annalyn dahil nagkamali siya sa pagtatanong sa tatay niya na mamahalin pa rin ba ang nanay niya ng tatay niya. Nalimutan niya na may kanya-kanya palang pag-ibig ang mga magulang niya, pero naiintindihan siya ni RJ dahil gusto ni Annalyn na buo ang pamilya. Sabi ni RJ, siya dapat ang mag-sorry dahil sa kanya naging komplikado ang buhay ni Annalyn. Nangako naman si RJ na babawi siya kahit malaman pa ito ni Moira. Napayakap naman si Annalyn kay RJ. Nung lumabas si Annalyn ay kinausap niya si Zoe. Nagpasalamat siya sa pagpayag ni Zoe na madalaw ang tatay. Ang kahulugan ba nito ay pwede na siyang dumalaw kahit kailan niya gustuhin sa tatay niya? Hindi kasi niya alam kung okay na ba sila ni Zoe at tanggap na ba siya bilang kapatid. Paalis na sana si Annalyn. Nagsalita si Zoe na hindi niya alam kung ano ang mararamdaman ng mami niya. Ayaw niyang masaktan si Moira. Naiintindihan naman siya ni Annalyn. Nakakamiss sa mga panahon nung nakidnap sila. Magkasundo sila noon. Inalala rin ito ni Zoe. Natutuwa si Annalyn sa pakiramdam ng pagkakaroon ng ate. Kahit komplikado sila ay kahit paano hindi sila nag-aaway. Nadadalaw na rin niya ang tatay at higit sa lahat ay may ate na siya. Sinandal niya ang ulo sa balikat ni Zoe at napangiti rin naman si Zoe. Nagpaalam si Zoe dahil baka isipin ng iba na inaaway niya na naman si Annalyn. Sa kabilang banda pinayuhan ni Giselle si Miko. Alisin niya ang galit sa puso niya. Matuto siya magpatawad para gumaan ang kanyang pakiramdam. Samantala iniisip naman ni RJ ang lindol kasama si Lynette at ang natandaan niyang pakikipaghiwalay kay Moira. Dinalaw siya maya-maya ni Lynette para sabihin na lilipat na si RJ sa Apex dahil maigi na ang pakiramdam niya. Nagpasalamat si RJ kay Lynette, hindi dahil sa pagligtas sa kanya kundi dahil naibalik ang alaala niya. Sana hindi matapos ang pinagsamahan nila. Ngayong araw, pinigil siya ni Lynette sa pagsasalita. Wala silang pinagsamahan. Makakabalik na si RJ sa Apex at sa normal nitong buhay. Mas okay na ito na walang gulo. Gusto rin naman ni RJ na maging magkaibigan sila ni Lynette para kay Annalyn. Nakikipagkamay siya nung abutin ni Lynette. Nakita siya ni Carlos. Kinumusta ni Carlos si RJ. Seryoso rin ang usapan nilang dalawa. Nagpaliwanag si RJ na kung anuman ang nakita niya ay baliwala lang yon. Nagsabi siya kay Carlos na pwede bang maging magkaibigan sila ni Lynette. Tumingin si Lynette kay Carlos. Ayos lang naman kay Carlos basta komportable si Lynette. Nakiusap siya na protektahan niya si Lynette mula kay Moira. Nung lumabas sila Lynette at Carlos, nanigurado si Lynette na hindi nasasaktan si Carlos kung makikipagkaibigan siya kay RJ. Naiintindihan naman siya ni Carlos basta para kay Annalyn at alam niya ang buhay ni Lynette ay si Annalyn. Mahal niya si Lynette. Alam niyang hindi sisirain ni Lynette ang tiwala at pagmamahal na binibigay niya. Napakaswerte naman ni Lynette. Hindi lang gwapo at mabait si Carlos, honest din. Biglang nagbago ang pagkakangiti ni Carlos at doon natapos ang usapan nila. Samantala natutuwa si Lindon dahil magkasundo na sina Zoe at Annalyn. Maaaring si Moira ang pumigil sa pagiging mabait ni Zoe. Maya-maya lumapit si Miko para kausapin si Lindon. Mahirap tanggapin pero mas mabuting patawarin na niya si Lindon. Nagpasalamat naman si Lindon at iyak siya ng iyak sa pagpapatawad ni Miko sa kanya. Samantala nasa Eastridge pala ang kapatid ng technician. May kausap siya sa cellphone dahil gusto niya ibenta ang cellphone para dagdag pambayad sa ospital. Nung binabana niya ang tawag ay namukhaan niya si Annalyn sa poster. Si Annalyn ang nasa wallpaper ng cellphone. Naisip niya na baka siya ang may-ari at pwede niya itong ipagbili kay Annalyn. At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel at pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!